So for those who are joining us sa ating live stream, we encourage you na talagang let's take notes and let's engage ourselves sa ating service kahit na siguro kayo nasa malalayong lugar. But right now, I believe God is going to speak to us. No? And napakahalaga po ng pag-uusapan natin ngayon. Okay? So, I came across this isang video ng isang social media influencer. Hindi ko alam kung pastor siya or nag-aral sa Bible school o talagang ano ang katungkulan niya, pero baka siya ay influencer lang. And narinig ko sa isang mga video contents niya, he's talking about the Word of God. Ang sabi niya, we don't need to understand God's Word. We just need to accept it. And we should not trust our thoughts. Just accept the Word. Don't try to understand it. Now, that's not the exact quote, but pinaraphrase ko na yun. Pero yun yung thought na nilalaman na sinasabi niya doon. Na ang salita daw ng Diyos ay hindi na kailangan intindihin. Huwag mo na daw piliting intindihin ang salita ng Diyos, tanggapin mo na lang. Now, in some sense, parang kung papakinggan mo, wow, okay, I just need to accept. Kasi daw, marami daw iba-ibang interpretation, kaya daw maraming iba't ibang denomination, kaya daw nagkakaroon ng division, kasi pinipilit daw natin unawain ang salita ng Diyos, ba't di na lang daw natin tanggapin ito? Kasi pag tinanggap mo, tinanggap ko, tinanggap natin lahat, magkakaisa tayo. Pero pagka sinubukan daw natin itong iintindihin at i-interpret, magkakagulo daw. Now, there's a big problem with this kind of thinking. Hindi po ako nag-agree kasi ang Bible po ay ibinigay ng Diyos upang ipahayag niya ang kanyang sarili sa mga tao. So mahirap na sumasamba ka sa isang Diyos na hindi mo kilala. At napakahalaga na every time you lift up our hands, kanina kahit during the praise and worship, yung ating joyful songs pa lang, yung kanta na Days of Elijah. If you're reading your Bibles, actually, yung kanta po, yung unang-unang kanta natin, the Days of Elijah, is actually scriptural. It's talking about the coming of Jesus Christ. He's talking about the coming of our Lord and Savior. And yun yung pinakamasayang araw ng buhay dapat ng lahat ng Kristiyano. And we should be aware of that. And every time you're singing the song and you've read the scriptures, nabasa mo ang Bible, mas ma-appreciate mo yung kanta. Mabilis yung kanta pero maiiyak ka. Kasi because of the joy, because of the hope, because of the comfort of the coming of Jesus Christ. Na bagamat marami tayong problema, mga pagsubok sa buhay Kristiyano, may babalik para sa atin. No, yun ang utang sa'yo, hindi na bumalik. Yun ang ligaw sa'yo, hindi na bumalik. Yung asawa mo, baka hindi na bumalik. Hindi na, pero sana magkabalikan kayo. Pero si Jesus Christ, sure na sure babalik. No, at yun ang pag-asa natin. At no amount of wealth, walang amount ng pera na pwedeng ipagpalit sa joy na makakamtan natin sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. And that is why it is important that we should take the Word, don't just accept it, you need to believe in it, and hindi mo lang siya basta paniniwalaan, kailangan maintindihan mo siya. Okay? You take it, you study it, kasi nga, ang Word of God is God's revelation. Ito ang special revelation ng Diyos sa mga tao. And we must be students of the Word of God. Napakahalaga na inaaral, binabasa, minimeditate, kinakabisado, at ina-apply ang salita ng Diyos. Because we cannot worship a God we don't know. Hindi mo magagawang sambahin ang Diyos kung hindi mo siya kilala. Ngayon, paano mo siya makikilala kung hindi mo nauunawaan yung salita niya? That is why today, I believe, napakahalaga po na ang bawat Kristiyano ay matutunan at maunawaan nila kung sino nga ba ang Diyos. And who is this God that we worship? And why do we worship Him? Now, sa ating po pag-aaral, we begin with one of the most important doctrines in the Bible. And it is the doctrine of incarnation. Pag sinabi natin incarnation, ito po yung Diyos na nagkatawang tao. And every time we talk about that doctrine, mamaya itatakal natin, marami ding mga false teachings regarding this teaching.
So, pag sinabing incarnation, it means Jesus Christ is God and man, yet one person. Okay? So mamaya, we will begin to learn more about who Jesus Christ is. At napakahalaga po na pag-aralan at maintindihan, sino ba si Jesus? Sino ba itong tao na ito? At tao ba siya o Diyos? O Diyos lang ba siya? Ano ba talaga siya? Naging tao, kalahating tao? Ano ba talaga ang katangian nito ni Jesus Christ? At marami mga false religion ang may heretical view o mga maling katuruan at kaya naiiba ang ibang mga turo nila sa tinuturo ng Bible is because napakahalaga para sa isang tao yung kanyang view. Mahalaga yon kung sino si Kristo sa buhay niya. It is so important na ang nakataya po dito ay yung iyong salvation. Yung iyong eternal destiny. So marami nagsasabi, kung kumbaga lahat naniniwala sa Diyos, lahat may kanya-kanyang Diyos. Lahat kinikilala si Kristo. Okay? Pero nagkakaroon ng malaking pagkakaiba, bagamat maraming kumikilala kay Kristo, iba-iba sila ng pagkakakilala kay Kristo. Marami nagsasabi na si Kristo daw ay isang propeta lang din, kagaya ng mga ibang propeta sa Biblia. Okay? May nagsasabi naman sa isang religion na si Jesus Christ daw ay isang dating tao na dahil siya ay naging masunurin sa Diyos, later on ay naging Diyos din siya at pinagkalooban siya ng sarili niyang daigdig para pamunuan. At lahat din daw tayo, kagaya ni Jesus, ay may potential na one day magiging Diyos ka rin. At may sarili ka ring mundo na pamumunuan mo. Wow. Yung iba naman nagsasabi, tao lamang siya, hindi siya Diyos. Iba naman ang sabi, si Jesus daw ay isang archangel na kagaya ni Michael. Others say that Jesus is just a good teacher. Yung iba naman, si Jesus daw ay isang mabuting tao. At yun lang. So, your belief concerning Christ will determine your eternal destination. Kung ano ang paniniwala mo at pagkakakilala mo kay Jesus, it will affect your relationship with Him. And it has eternal consequences. Ang consequence nito ay eternal. Kaya nga dapat alamin natin, sino ba talaga to si Jesus? We need to know the truth about Him and what we should believe about Him according to the inspired, according only. Yan. Ibig sabihin, ang one source of revelation regarding Jesus Christ is the Word of God, the Scriptures. Okay? Ang title po ng pag-aaral natin ngayon is Jesus, God, and Man. Okay? So we're going to talk about the dual nature of Christ. Yung pagiging Diyos niya at pagiging tao niya. Okay? Let's read our text in Philippians chapter 2. So by the way, I'll be giving you a lot of verses today. So gusto ko i-take note niyo yan. And iuwi niyo sa bahay, basahin niyo po. And then, pag-aralan natin, I hope talaga ma-enlighten tayo this morning. So go to Philippians chapter 2. Okay? Meron po ba kayong mga Bibles? Okay, go to Philippians chapter 2, beginning with verse 5. Right. Basahin ko na lang sa English. Okay? In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Verse 8, and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted Him, verse 9, to the highest place and gave Him the name that is above every name. Verse 10, that the name of Jesus every knee should bow,
in heaven and on earth and under the earth, and every tongue shall acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Napakaganda ng text na ito. Actually, dito natin makikita yung dual nature ni Jesus. If you can see in verse 5, sabi diyan, minention dito ni Apostle Paul that Jesus Christ, sabi niya, have the same mindset kagaya ni Jesus Christ. He's talking about the humility of Christ. No? Yung selflessness of Jesus Christ. Nakagaya daw ni Jesus, He did not, yung nature niya ay Diyos. Siya po ay Diyos. But He did not consider equality with God. In other translations, I think it's in NASB, He emptied Himself. Okay? He emptied Himself and took the form of man. Kumbaga, ibinaba niya yung kanyang sarili. Okay? And that is really important sa ating pong pagkakakilala kay Jesus. We need to understand that Jesus has two natures. Okay? And later on, we will tackle that. Okay? Kagaya nga ng sinabi ko kanina, iba-iba ang view ng mga tao kay Jesus Christ. May mga nagsasabi na siya ay teacher, siya ay tao, siya ay Diyos, o siya ay prophet. Iba-iba po. But in our text, sabi doon, yung very nature niya daw po, okay, He already, in verse 6, who, as He already existed in the form of God, did not consider equality with God. Yung equality niya with God, yung pagiging, yung glory niya in His position in heaven, binitawan niya po yun. He emptied Himself by taking the form of man or a bond servant, being born in the likeness of man. And being found in the appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death. So the question is Jesus truly a man o forma lang niya yun? Actually, napakarami po mga tanong, no? Si Jesus ba, ano ba talaga siya? Diyos? O dating tao na naging Diyos? O Diyos na mukhang tao? No, naalala ko po yung isa sa mga pinakasigat na superhero, si Superman. Sino nakakilala kay Superman? Yan. Okay. So, hindi kayo taga dito kung hindi nyo kilala si Superman. Si Superman, alam natin, hindi naman talaga siya tao, di ba? Si Superman ay galing sa ibang planeta. No? Hindi ko alam, hindi ko masyadong sa na yan sa comics na yan . Pero galing siya sa ibang planeta, mukha lang siyang tao. Kaya nung nandito siya sa mundo, sa planet Earth, malakas siya dito. Diba? Malakas siya at hindi siya kagaya ng mga normal na tao. So si Superman, mukhang tao, pero malakas, pero hindi siya tao. So tanong, si Jesus ba, ganun din? Dahil Diyos siya. Mukha lang, Diyos ba siya na mukha lang tao? Ano ba talaga? No? So sasagutin natin yan ngayon. And our theme for this morning, what is the significance of the divinity and humanity of Jesus? Yan. Bakit nga doon ba mahalaga na maunawaan yung pag sinabi nating divinity, yung pagiging Diyos ni Kristo, and yung humanity, yung pagiging human, yung pagiging tao niya. So dalawang bagay ang pag-aaral natin ngayon. No? Two important things. Yung divinity, pag sinabing divinity, yung pagiging Diyos, and humanity, yung pagiging tao ni Kristo. Ano nga ba ang paniniwala according sa Bible? Now, according to history, yung early church po, okay, yung, I think, ito ay nangyari 451 AD. So, yung early church, yung mga yung panahon pa ng mga, I think this is the time kung saan mga church fathers na ang may handle ng simbahan. So natapos na yung panahon ng mga apostles and yung mga na-disciple nila ay mga naging church fathers at ito na ay panahon ng mga early church. Okay? And kinonsider nila ang incarnation o yung pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo bilang isang pinakamahalagang katotohanan o pinakamahalagang katuruan sa Christian faith. Kaya dahil ito kasi kumbaga parang isa to sa mga sentro ng katuruan ng Christianity. At ang tawag natin dito ay Christology.
Okay? Christology. It is the theology or the doctrine about Christ. Okay? So, dahil dito, dahil nga napakaselan nito at kailangan maging malinaw ito sa lahat ng mga mananampalataya ni Kristo, nag-formulate sila ng tinatawag na Chalcedonian Creed. Yan. Chalcedonian Creed. So, ito ay, kumbaga, sa lugar nila, nagkaroon sila ng kumbaga, statement regarding sa kanilang paniniwala kay Kristo. A statement which sets forth what we are to believe and what we are not to believe about the incarnation. Again, pag pinag-uusapan yung incarnation, ito yung pagkakatawang tao ni Jesus. So ano nga daw ba ang dapat paniwalaan at hindi dapat paniwalaan sa pagiging o sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus? So, ang creed na ito o ang statement na ito ay bunga ng isang malaking council. Ibig sabihin, may malaking pagpupulong ng lahat ng mga church fathers, okay, at mga council ng Christianity. At nangyari ito from October 8 to November 1, 451 AD. Ngayon, nasa 2024 AD na tayo. Okay, noon 451 pa lang. Pag sinabi natin AD, it's Anno Domini. Ibig sabihin ng Anno Domini, the year of the Lord Jesus Christ. The year of our Lord. Ibig sabihin, magmula nung pinanganak si Jesus Christ, hanggang ngayon, 2024, ibig sabihin 2024 years na nakakalipas. So yung bilang nagsimula nung pinanganak si Jesus Christ. Naging 1 AD, 2 AD, 3 AD, hanggang naging 451 AD, dito na nabuo yung Chalcedonian Creed in the city of Chalcedon and has been taken as the standard orthodox definition of the biblical teaching on the person of Christ since that day by all major branches of Christianity. So, nung panahon nila, yun ang naging pinaka-standard. No? Yung Chalcedonian Creed, ito ang naging batayan ng lahat ng sangay o branch ng Christianity, yung turo nila patungkol sa incarnation or sa person of Jesus Christ, simula nung panahon na yun. Okay? So there are important truths with which the Creed of Chalcedon has summarized the biblical teaching on the incarnation. Kumbaga, sinimplify nila ito para hindi malito yung mga tao, ano ba dapat ang paniwalaan? At yan ay tatalakayin din natin. Okay? Alright. So, ano nga ba ang mga important truths na kailangan natin matutunan o malaman patungkol kay Jesus Christ? Number 1, Jesus has two natures. God and man. Okay? Jesus has two natures. God and man. Ibig sabihin, hindi lang po siya Diyos, siya rin po ay tao. Dalawa ang kanyang nature. Okay? Kayo, tayong lahat, pag tinanong kayo, ano ang nature mo? You are a human being. Si Jesus, pag tinanong mo siya, hindi lang siya human being, siya rin ay divine being. Diyos din siya. Tayo, hindi natin kaya yon. Isa lang ang ating nature. Human nature. Siya, meron siyang tinatawag na divine nature. At bago pa siya magkaroon ng human nature, divine nature na yung talagang meron siya. Diyos na talaga siya. Okay? So, Jesus is God. The Bible teaches that Jesus is not merely someone who is a lot like God. So, hindi lang pala daw parang Diyos si Jesus. Diyos talaga siya. Hindi lang din siya malapit sa Diyos, siya talaga yung Diyos mismo. He is the Most High God. Basahin natin ang Titus 2, verse 13. Okay? Titus chapter 2, verse 13. While we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. So that's what Apostle Paul is trying to tell Titus. Sabi niya, we are waiting for the appearing of our great God. Okay? So yan ang inaantay natin. At ang definition ng describe ni Paul dito, si Jesus daw ay isang great God and Savior. O, tingnan natin, John chapter 20, verse 28.
Kung maalala nyo si Thomas, di ba? Tawag dyan, the doubting Thomas. Nagda-doubt siya kung talagang nabuhay na si Jesus Christ. At sabi niya, kung talagang totoo si Jesus, kailangan makita ko talaga siya at ipahawak niya sa akin yung butas sa kanyang kamay, no? Yung pinagpakuan ng pako na sa crucifixion. Pero nung nakita niya, John 20:28, ang sabi niya, Thomas said to him, "My Lord and my God." Hindi yan expression, yung kagaya nung sa inyo pag nag-google, "Oh my." Hindi ganon. Iba yon. Ito, "Oh, Diyos ko, talagang Diyos ko." Hindi yung kagaya nung sa mga tao ngayon. Ginagamit na lang yung salita na Diyos ko na expression, parang wala ng paggalang, no? O, oh my God, di ba? Ginagawa ng expression. Ito talaga, cliname niya talaga at galing sa puso, sinasabi niya, ito ang aking Diyos. You are my God. My Lord, ibig sabihin, my Master, and my God. Now, kung mali si Thomas sa pagtawag niya kay Jesus na Diyos at hindi talaga Diyos si Jesus, di sana pinagalitan ni Jesus si Thomas, "Uy, tumigil ka nga, hindi ako Diyos." Pero hindi niya kinorek si Thomas. It means, it is an affirmation at tinatanggap niya yung pagtawag sa kanya ni Thomas na Diyos. Kasi maraming arguments, may magsasabi sa inyo, nasan sa Bible na sinulat talaga, literal. At nakalagay, sinabi ni Jesus, "I am God." Now, wala kayong makikita sa Bible na exactly sinabi ni Jesus na ako ay Diyos. Pero napakaraming mga verses at mga passages na nagsusupport na si Jesus Christ ay ina-affirm niya at kiniklaim niya na siya ay Diyos. Okay? So, ganun din, ang Hebrews, binibigyan tayo ng testimony ng Diyos Ama patungkol kay Christ. Di ba? So, makikita natin, sabi doon sa Hebrews, "Your throne, O God, is forever and ever." The gods, sabi niya doon, kumbaga, yung pagiging Diyos daw ni Kristo, napakahalaga. Let's look at John 1:18. Ito, tingnan natin. Yeah, John 1:18. "No one has ever seen God, but God, the one and only, who is at the Father's side, has made Him known." So, wala daw ibang nakakita sa Diyos, but God, the one and only, who is at the Father's side. That's Jesus Christ. And Jesus Christ is God, according to John. Ano pa nagpapatunay nito? Si Jesus, meron siya ng lahat ng attributes ng Diyos. Okay? Tingnan natin ang Matthew 16:21. He knows everything. Meron siyang tinatawag na infinite knowledge. Diyos lang ang meron nun. Alam niya ang future, alam niya ang kinabukasan, alam niya ang mangyayari. Okay, and sabi dyan, from that time on, Jesus began to explain to His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, chief priests, and teachers of the law, and that He must be killed, and on the third day, be raised to life. Kita mo? He was prophesying about His death and His resurrection. Hindi pa nangyayari yun, pero sinasabi niya, mangyayari ito. He knows everything. Siya ay omniscient. Si Jesus din ba ay everywhere? Cliname niya yun. Tingnan natin, Matthew 18:20. Ito, siya nagsabi nito, Matthew 18:20. Sabi doon, For where two or three come together in my name, there am I with them. So pag nagkakasundo daw ang church, patungkol sa isang disiplina, sa pagdidisiplina, bagamat wala ang presence ni Jesus doon, physically, sabi niya, I am with them. Kasi nga, meron siyang nature na divine. Ang nature niya ay Diyos. Kaya po pwede siyang magkaroon ng infinite presence. Hindi kagaya natin mga tao, pag nandito kayo ngayon sa church, wala kayo sa bahay nyo. Pero ang Diyos, dahil siya ay omnipresent, meron siyang infinite presence, kahit saan nandyan siya. Hindi lang siya nag-i-exist dito. No, kapag nandito siya sa Kapalaran, hindi niya na kailangan mamasahe pa papuntang Antipolo. Hindi, pwede siyang mag-exist kahit saan because He is infinite in presence. He has also all the power. Okay? And sabi dito, He depends on nothing outside of Himself for life. John chapter 1 verse 4, basahin natin. John 1 verse 4. So sulat niyo po ito, no? In Him was life, and that life was the light of men. Ibig sabihin, walang nagbigay ng buhay sa Kanya.
Siya ang source ng buhay. In Him was life. Walang sinabi sa Bible na si Jesus ay dati, hindi siya nag-exist, tapos ginawa lang siya ng Diyos. Hindi, walang ganun. Ang sabi, siya hindi niya kinailangan dumepende sa ibang tao, ibang Diyos para magbigay ng buhay sa Kanya. John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Ibig sabihin, ako ang buhay. Now, Diyos lang po ang makakagawa nun. Diyos lang po ang merong ganong klaseng katangian. Tayong lahat ng mga tao, kinailangan natin na may lumikha sa atin at may magbigay ng buhay. Hindi ka naman magkakaroon ng buhay kung hindi dinesign ng Diyos yung reproductive areas o yung principles o yung science ng reproduction sa katawan ng tatay at nanay mo para gumana. Ang Diyos ang naggawa niyan, ang nag-design niyan. At kay Eva at Adan, ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa kanila. Pero ang Diyos, walang nagbigay ng buhay sa Kanya. Okay? Walang lumikha sa Diyos. Kaya kung may magtatanong, sinong lumikha sa Diyos? Wala po. Kasi Diyos siya eh. Hindi siya kagaya ng mga tao na kinakailangan na may magbigay ng buhay. Ang Diyos, siya mismo ang source ng buhay. Amen? Ano pa? Sabi dito, He rules over everything. Matthew 28 verse 18, all authority has been given to me. Ano sabi niya? Matthew 28:18. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Walang ibang pwede mag-claim niyan kundi Diyos. Lahat ng authority sa langit at sa lupa ay pinagkaloob na sa akin. Diyos lang po ang po pwedeng mag-claim niyan. Okay? Ano pa? John chapter 1 verse 1. Okay? Again, null ko, walang panimula ang Diyos. Kasi mula pa, nandun na siya. Walang lumikha sa Kanya. Ang existence ng Diyos ay eternal. Pag sinabing eternal, wala siyang beginning, wala siyang end. Infinite. No? Ano sabi diyan? In the beginning was the Word. That's Jesus Christ. Yan ang context niyan. And the Word was with God. And the Word was God. Punta kayo ng John 1:14. Later on, sabi ni John, and the Word became flesh. So sino yung Word? That's Jesus Christ. That's God the Son. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ibig sabihin, siya rin ang ating manlilikha. Colossians 1:16. Tingnan natin, Colossians 1:16. Ano sabi diyan? For by Him all things were created. Paul is talking about Jesus Christ. Things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers, rulers or authorities, all things were created by Him. Who is Him? Sino yun? Sino yung Him na tinutukoy? That's Jesus Christ. And for Him, for by Him, all things were created. Lahat po ng nakikita nyong nilikha, ang lumikha si Jesus. Na kung hindi siya Diyos, hindi siya pwedeng maging creator. Dahil ang creator, isa lang, ang Diyos lang. Okay? In other words, everything about God is found in Jesus. Because Jesus is God. Okay? Na para mas maintindihan natin, sorry, hindi ako nakapag-provide ng slides. Para mas maintindihan natin kung ano ba ang katotohanan talaga dito sa pagiging tao at Diyos ni Jesus Christ. Napakahalaga na meron din tayong konting kaalaman patungkol sa Trinity. Ewan ko kung makakanap kayo ng picture dyan ng Trinity. Yung parang diagram, parang gano'n. Parang pa-triangle yun eh. Okay? Pero ano nga ba ang doctrine ng Trinity? So naniniwala tayo na ang Diyos ay one in nature. Ibig sabihin, meron tayong isang Diyos. Hindi po tatlo ang Diyos natin. Okay? Ibig sabihin, merong Diyos at isa lang siya, isa lang ang kanyang nature, pero tatlo ang kanyang person. Okay? Tatlo ang kanyang person. O, halimbawa, bibigyan ko yung example. Si Jaline. Okay? Ang kanyang nature ay tao. Yan, tayo ka nga para ma-confirm.
Tingnan natin gaano kagandang tao ito. Tayo ka, dali, tayo. Yan. Harap ka doon. Yun, okay. Okay. Ang nature niya ay tao. Okay, yun ang nature niya. Pero pag tinanong mo, ano ang person niya? Siya si Jalyn. So, pag tinanong mo, ano ka? Ikaw ay, ano ang nature mo? Tao. Pero pag tinanong mo, sino ka? You're referring to her person. So, hindi mo sasabihin, pag tinanong ka, sino ka? Ako si tao. Hindi. Ang sasabihin mo, yung pangalan mo. Kasi yun yung person mo. Nakuha niyo? So tayo, pwede tayo magkaroon ng isang nature at isang person lang. Pero ang Diyos, pwede siya magkaroon ng 3 person. So kahit isang kanyang nature, ano siya? Siya ay Diyos. Pero pag tinanong mo, sino ang Diyos? Siya ay Father, Son, Holy Spirit. 3 ang kanyang person. Okay? So, kailangan maintindihan natin ng konti ito na dadaanan ko lang ito. Okay? So, ang Diyos ay nag-exist as one. Pero 3 ang kanyang person. Now, hindi, kung iisipin nyo parang contrast ito o parang opposing ideas. And the reason is because iba ang dimension ng Diyos at iba ang Diyos sa tao. The problem is, we want to define God based on who we are. But we are not God. So kung tayo ay isa lang ang nature at isa lang ang person natin at hindi pwedeng dalawa si Andrew o isang nature ako pero 2 person ko. Okay, hindi pwedeng mangyari sa akin yun. Sa Diyos lang. Okay, yan. Halimbawa, ito. This is God. God is one. Okay? God is one. Pero 3 ang kanyang person. 3 ang kanyang person. At hindi natin pwedeng sabihin na yung Father ay siya rin ng Holy Spirit, siya rin ng Son. No, they're different. Different persons. But yung 3 na person na yon, they all share with one nature, and that is God. So, isa lang sila ng nature. Okay? Nakuha ba natin? Kahit pa paano, medyo nagkakaroon tayo ng graphs. Parang isang triangle. Yung triangle, meron 3 sides, pero isang triangle lang yon. Okay? So sa Diyos, kaya niyang mag-exist as one God. He is just one God. Nasa Bible din po yan. Hindi sinasabi, hindi tinuturo ng Bible na meron tayong 3 Diyos. Siya ay 3 Diyos. Yun ay false teaching. 3 person. Okay? Isang nature, ano siya? He is God. Pero pag tinanong mo, sino siya? Siya ay Father, Son, and Holy Spirit. Okay? So this truth means, first of all, that we must distinguish each person of the Trinity from the other 2. Okay? Hindi rin sila iisa. Magkaiba si Father, magkaiba si Son, magkaiba si Holy Spirit. Pero iisa lang sila ng nature. Napakagaling, ano? Ang galing. Kaya ng Diyos mag-exist in 3 different persons and still be considered as one God. Okay? So the Father is not the Son or the Holy Spirit. The Son is not the Holy Spirit or the Father. The Holy Spirit is not the Father or the Son. Lahat sila ay different center of consciousness, distinct from personal existence. Pero yung essence nila, yung nature nila, isa lang. Okay? So itong 3 persons are just one being. The divine being. Okay? So, hindi rin sila naghati-hati sa isang nature, ha? Na ito 1/3, ito 1/3, ito 1/3. Hindi. Lahat sila ito. Lahat sila ay Diyos. Okay? So, the divine being is fully and equally possessed by all 3 persons. At itong 3 persons na to ay equally, pantay-pantay po sila, walang ranggo dyan, walang mas mataas. They are coexisting. Ibig sabihin, walang lilikha dyan. Hindi nagsimula, ay dati Father lang yan eh. Tapos gumawa siya ng Son. Tapos si Son gumawa ng Holy Spirit. Hindi. Pare-pareho po sila nag-exist. Yung person ng isang Diyos natin. O ano naman ang kinalaman yan sa pagiging Diyos at tao ni Jesus? So kung tatanungin natin, consider natin itong question. So kung si Jesus pala, ito si Jesus the Son, ay nag-exist na siya sa simula pa. Okay?
kung si Jesus ay nag-exist noon, how come na sa New Testament doon pa lang inintroduce si Jesus Christ? It's because, again, babalik tayo, dalawa ang nature ni Jesus. So, ang Diyos ay iisang nature, pero tatlong person. Si Jesus naman, isang person, pero dalawa nature. Nakuha natin? Nasusundan niyo ba? Si Jesus, isang person lang, pero dalawa ang nature niya. Meron siyang divine nature, pero nung nagkaroon ng incarnation na nangyari sa New Testament, nagkaroon siya ng human nature. So si Jesus, hindi siya nilikha. Okay? Nagdagdag lang siya ng nature. Dati na siyang may divine nature kasi Diyos siya, pero nagdagdag lang siya ng human nature. Okay? So, ang nagkatawang tao sa tatlong person, hindi yung Father, hindi yung Holy Spirit, isa lang sa person ng Trinity ang nagkatawang tao, yung God the Son lang. Nakuha po natin? Si God the Son lang ang nagkatawang tao. Pero dahil si God the Son ay God din, pwede nating sabihin na ang Diyos ay nagkatawang tao. Kasi si Jesus, ang God the Son, ay nagkatawang tao. Okay? So, the biblical answer is that only God the Son became incarnate. Yung Father, hindi siya yung nagkatawang tao. Yung Holy Spirit, hindi rin siya yung nagkatawang tao. Ang nagkatawang tao, si Jesus, yung Son. Okay? But because Jesus is also God in nature, we can say God became flesh. For example, in John 1:14, sabi, and the Word became flesh. Yung word na tinutukoy doon ay si Jesus. Hindi sinabing the Father became flesh or the Holy Spirit became flesh. Ang sabi, the Word became flesh. And we beheld His glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. So in context, again, the Word of God is the Son. So ang nagkatawang tao ay yung God the Son. So, tatanungin, i-review natin re-review natin ulit. Ewan ko kung na iba nahihilo na dyan, pero i-absorb nyo lang. So, si God ay iisa. Medyo malakas po, pakibawasan. Si God ay one in nature, pero meron siyang 3 different persons. Okay? Magkaiba ito sa ating mga tao. Tayo ay isang nature lang. Tayo ay human being. Pero isa lang din ang person natin. Si God may 3. Pero, yung isang person ni God ay nagkaroon pa ng isang nature. Human nature. And that is Jesus Christ. So si Jesus Christ ay may divine nature. Ito yon. Meron din siyang human nature. Okay? Pag-aralan natin, Jesus is man. Natapos natin, naiintindihan natin, si Jesus pala ay Diyos. Pero hindi lang siya basta Diyos, siya rin po ay tao. It should be obvious that if Jesus is God, then ibig sabihin, talagang noon pa ay Diyos na siya. Sa creation, nandun si Jesus. No? Hindi siya lumitaw lang kung saan. There was never a time kung saan naging Diyos siya. Hindi po. So si Jesus ay noon pa man, nagsasimula't-simula pa lang, Diyos na talaga siya. Bago pa siya magkatawang tao, Diyos na siya. Nakuha po ba natin? Amen? Kasi nga, God is eternal. So Jesus is always God. Pero, Jesus has not always been man. Kaya nga po ito ay miracle eh. Kasi yung eternal God, yung Diyos ay naging tao through the incarnation approximately 2,000 years ago. Kaya yun ang nangyari. Yung God the Son na meron ng divine nature, Diyos na siya, nagdagdag pa siya ng isa pang nature. Nagkaroon siya ng human nature. Kaya si Jesus, dalawa ang kanyang nature. Siya ay Diyos, at the same time, siya ay tao. Okay? Di ba, Pastor, kanina binasa natin Philippians chapter 2, verse 5 to 6, na inalis ng Diyos, hinubad niya. No? O He emptied Himself. Ano ibig sabihin nun? Hindi, di ba inalis niya yung pagka-Diyos niya nung nagkatawang tao siya? Hindi po.
Nagkakamali po tayo. Hindi natin pwede isipin na nung nandito si Jesus, tao lang siya. Hindi po. Dala-dala ni Jesus yung kanyang pagiging Diyos at pagiging tao at the same time. Nung siya po'y nabuhay dito, Diyos at tao si Jesus. 100% Diyos, 100% tao. Pero ano yung sinasabi ng Philippians chapter 2? That He emptied Himself. Hindi po inalis ni Jesus yung pagiging Diyos niya. Ang inalis doon ni Jesus, yung kanyang glory. Yung kanyang divine privilege. No, yung makasama niya ang Diyos Ama sa trono at sila'y maghari sa kalangitan, yung glory niya, iniwan niya yon. Yung glory. Pero yung pagiging Diyos niya, yung kanyang divine attributes, yung nature niya, dala-dala niya po yun. Pansin niyo, paano pinanganak si Jesus? Hindi naman siya pinanganak na merong tatay at may nanay, nagkaroon ng sexual intercourse at nagbunga, nabuntis yung nanay. Paano pinanganak si Jesus? Virgin birth. Walang naging sexual intercourse si Mary kay Joseph, pero nabuntis sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kita mo paano nangyari yun? Di ba? Kung kayo kaya sa kalagayan ni Joseph, sasabihin sa iyo ng jowa mo, buntis ako. Oh, ano? Sino tatay niyan? Holy Spirit. Maniniwala ka? Oo, ito pinagdadala ko, itatawaging Emmanuel. Parang hindi ka panipaniwala eh. Why? Because that's one of the greatest mysteries in the Bible. Kasi nga, Jesus is both divine and human. So siya ay 100% na tao, at the same time 100% na Diyos. Ang inalis lang niya yung glory. Pero yung kanyang divine nature, hindi yun nawala. Actually, tinago niya nga yung glory sa mga tao eh. Kaya nga pagbaba niya dito, kita mo, hindi siya kinikilala ng mga Hudyo. Pinako pa nga siya. Kung alam nilang, nakita nila ang glory ng Diyos kay Jesus, hindi malamang matatakot sila doon. Pero di sila natakot, pinako nga nila eh. No? At inaano pa nila na, ina-accuse pa nila ng blasphemy. So, He refused His heavenly glory. Kaya nga sabi ng John 17 verse 1, tingnan natin. Ang sabi niya, John 17:1, Jesus spoke these things and lifting up His eyes to heaven, He said, Father, the hour has come, glorify your Son, that the Son may glorify you. Lord, i-glorify mo ako ngayon. Kasi, nung siya naparito sa lupa, nagkatawang tao, ang iniwan niya, hindi naman yung pagka-Diyos niya, ang iniwan niya yung glory ng pagka-Diyos niya. Kaya nga hiningi niya. Ito na yung panahon na siya ipapako na sa krus. So, the truth of Jesus' humanity is important. Kapantay lang ito, pagtatanungin mo, ano mas mahalaga, ano mas matimbang? Yung pagka-Diyos niya o yung pagiging tao niya? Actually, yung dalawa po mahalaga. Hindi mo pwedeng iwan yung isa doon. At sabi nga ni Apostle John, 1 John chapter 4, verse 2, kapag may nagsasabi at nagtuturo sa inyo at dinideny si Jesus Christ, ano sabi? By this you know that the Spirit of God, every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Galing sa Diyos yun. Verse 3, tuloy natin. And every spirit that does not confess Jesus is not from God, this is the spirit of the Antichrist. So lahat daw ng mga nagtuturo na si Jesus Christ ay hindi Diyos, ay Antichrist. Okay? So napakahalaga na dapat tanggapin natin ang pagiging Diyos niya at tanggapin natin ang pagiging tao niya. Saan makikita sa Bible na si Jesus Christ ay 100% na tao? Unang-una, Luke chapter 2 verse 7. Jesus was born from a human mother. Talagang yung 9 na buwan, talagang nangyari yung proseso na yon. Yung conception. Nagkaroon pa rin ng conception. At talaga nanganak na normal, na tao talaga, hindi siya parang, boom, tao na. Hindi, nanggaling talaga siya dun sa process kung paano ipinapanganak ang mga tao. At nanggaling siya sa human mother.
Ano sabi in Luke chapter 2 verse 7? And she gave birth to her firstborn son, and she wrapped him in clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. So he has a human mother. Ano pa? Napagod siya. John 4:6. Tingnan natin. Di mo, tao to si Jesus. He's 100% man. And Jacob's well was there. So Jesus being worried. Si Jesus ay napapagod. Ngayon, kung Diyos lang siya, hindi siya dapat mapagod. Pero dahil meron siyang human nature, napapagod siya. Okay? Kaya nga pumunta siya sa well. Diba? He was wearied from his journey. He was thirsty. John 19:28. Diba? Nauhaw siya. Okay? After this, Jesus, knowing that all things had already been accomplished to fulfill the scripture, said, I am thirsty. Nakapako na siya sa krus niyan. So, ba't niya sinabing siya ay nauuhaw? Unang-una, dahil may human nature siya. Nakuha po ba natin? Amen? So, hindi ko alam, ba't tahimik kayo? Nabe-bless kayo o naguguluhan? Okay. But I hope na ito po maunawaan natin. Na ito po, si Jesus, again, may human nature because he was hungry. Matthew 4 verse 2. Remember, nung siya po ay galing ng fasting? Di ba? Ano sabi? Matthew 4 verse 1, okay? Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Verse 2, and after he had fasted 40 days and 40 nights, pambira, ikaw ba naman mag-fasting ka? Iba nga dito, isang araw pala mag-fasting, gutom na eh. Di ba? Si Jesus 40 days, 40 nights. He then became hungry. Ang tanong, kung Diyos siya, ba't siya nagutom? Kasi hindi lang siya basta Diyos. Meron din siyang human nature. Okay? Kasi ang Diyos hindi magugutom yan. Ang Diyos hindi rin tumatanda. Ang Diyos hindi napapagod. Diyos siya. He is all-powerful. He is omnipotent. Okay? Ano pa? Lahat ng human emotions naramdaman din ni Jesus. Matthew 8 verse 10. So kung ano tayo bilang tao, yung kabuuan ng pagkatao mo, ganun na ganun din si Jesus. Now when Jesus heard this, he marveled and said to those who were following, truly I say to you, I have not found such great faith with anyone in Israel. Natuwa po siya. So si Jesus natutuwa, ibig sabihin meron siyang human emotion. Nakakaramdam po siya. Meron din siyang sorrow, John 11:35. Ano nangyari, di ba? Paboritong verse ng mga iba yan eh. John 11:35, 1, 2, 3, go. Yan, di ba? Kabisado. Dalawang salita lang eh. Jesus wept. Eh kung wala siyang emosyon at hindi siya tao, ba't siya iiyak? Alam natin yung context niyan. Yung kanyang friend na si Lazarus ay namatay. Eh kung alam naman niya ang future, alam niya na may resurrection, alam niya kaya niyang buhayin yun, ba't pa siya iiyak? Kasi nga, meron siyang human nature. Tao din siya. Mamaya maintindihan natin bakit mahalaga ito. And he lived on earth just as we do. So kung paano tayo nabubuhay ngayon, humihinga, napapagod, natutulog, napupuyat, nalulungkot, sumasaya, nasasaktan, nasusugatan, nahihilo, nalilito. Ay, iba na pala yun, no? So, lahat yun nararamdaman din ni Jesus kasi tao din po siya. Meron siyang human nature. Pero we need to take note, bagamat si Jesus ay tao, Jesus is a sinless man. Ito lang ang kaibahan natin. Tayo, meron tayong sinful nature. Si Jesus, wala siyang sinful nature. At hindi rin siya nakagawa ni isang kasalanan kahit sa isip. Hindi siya nag-isip ng masama. Hindi siya nakakumit ng sin. Kahit na tinukso siya, sabi ng Hebrews 4:15, basahin natin, Hebrews 4:15, even though he was tempted in all ways. Hebrews 4 verse 15, for we do not have a high priest who cannot sympathize. Everybody say sympathize. O bakit siya nakakasympathize sa ating weakness? Kasi tao siya. So ibig sabihin na sympathize, nakakaramdam. Kung bagay pinagdadaanan mo ngayon, nararamdaman ni Jesus yan kasi naging tao din siya at tao pa rin siya hanggang ngayon. Okay? So sabi diyan, a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted. So kung ikaw natutukso, tandaan mo si Jesus, tinukso din. So kapag hihingi ka ng tulong kay Jesus, ang mensahe lang doon, naiintindihan ni Jesus yung pakiramdam kung paano matukso.
Hindi mo kailangan mahiya kasi dinaanan din ni Jesus yan. At higit sa lahat, napagtagumpayan niya yan. Lahat ng mga pagsubok bilang tao, dahil si Jesus ay 100% na tao, pwede nating masabi na naramdaman, dinaanan ni Jesus at napagtagumpayan yan lahat. He was tempted in all ways, things as we are, yet without sin. Yun ang maganda. Jesus Christ was perfect, sinless, never nakagawa ng kasalanan. Pero siya ay fully, perfectly man at nakaramdam din siya lahat ng pwedeng maranasan ng isang tao. So meron po tayong lumalabas na isang Savior na totoong nakakaintindi sa atin. He can identify with us. He can sympathize with us. Okay? He is man. And He can also help us in temptation because He never sinned. Kaya nga napakaganda nito eh. Dapat i-cherish natin to na yung Diyos natin ay tao din. Si Jesus Christ, yung Savior natin, ay tao din. Kaya kung ano ang nararanasan natin ngayon sa buhay Kristiyano bilang tao, tandaan mo, dinaanan na ni Jesus yan, kaya naiintindihan ka niya. Amen? So Jesus has two natures. Number 2, Jesus is fully God and fully man. I'll just repeat this. He's 100% God and 100% man. Hindi 50-50. Hindi 50% tao, hindi 50% Diyos. Dalawa ang nature niya. And each nature is full and complete. He is both God and man. Okay? Buo yun. Hindi yun hati-hati. Hindi siya half man, half God. Siya ay 100% God and 100% man. Okay? So, makikita natin yan sa Colossians chapter 2, verse 9. Buo ba yung pagiging Diyos niya? Yes. For in Him all the fullness of deity. Pag sinabing deity, ito yung pagiging Diyos. All the fullness of deity dwells in bodily form. So bagamat dalawa ang nature niya, isa lang si Jesus. Dalawa lang ang kanyang nature. Diyos siya at tao. At yung buong pagka-Diyos niya, dala niya yon in bodily form. Okay? So hindi siya partial man and partial God. He is fully human. At lahat ng essence, lahat ng katangian ng isang tao ay totoo sa kanya. Kung paano totoo ang pagiging tao mo, totoo din ang pagiging tao ni Jesus. So the fact that Jesus is truly and fully human is clear from the fact that He has a human body. Diba? May katawan po siya. O unang-una, Luke chapter 24 verse 39. So hindi po siya spirito. Hindi rin siya katang-isip o kwento. Totoong nagkatawang tao ang Diyos at maraming mga eyewitness ang nakakita nito at sinulat nila ito. O ang sabi, but they urged Him saying, stay with us, for it is getting toward evening and the day is now nearly over. So He went in to stay with them. Nanatili siya kasi may katawan siya. Eh kung spirito siya at wala siyang katawan, pwede siyang mag-exist kahit saan. Pero kita mo, nanatili siya kasi meron siyang body. Ano pa? Meron din siyang human mind. May pag-iisip din si Jesus. Luke 2 verse 52. Luke 2 verse 52, and Jesus kept increasing in wisdom and stature. Tumatalino, nagkakaroon ng karunungan habang lumalaki, tumatanda daw po siya. He is increasing in wisdom and in favor with God and man. He has a mind. He has a human soul. Meron din siyang ganun. Matthew 26 verse 38. Meron din siyang human soul. Matthew 26:38, then He said to them, my soul is deeply grieved. Yung aking damdamin, yung aking kaluluwa, sinaktan nyo. No? Pwede mangyari yon. Ganun din, sabi ni Jesus, my soul is deeply grieved. Ibig sabihin, He has emotion. Sabi niya, to the point of death, remain here and keep watch with me. That's the time nung Mount of, sa Mount of Transfiguration. He's grieved. He's grieving. Nalulungkot siya. Napakatindi ng kalungkutan na nararamdaman niya.
So hindi lang siya basta mukhang tao. He has some aspects of what is essential for true humanity. Okay? At buo po lahat ng mga katangian ng isang tao, makikita mo kay Jesus. He possesses full humanity. Kapag wala siya ng mga ito, ibig sabihin, yung mga katangian na yan, yung meron siyang soul, meron siyang mind, meron siyang human body, ibig sabihin, hindi buo ang pagiging tao ni Jesus. Half man lang siya. Which is not in the Bible. Ito pa yung tanong ng marami. Nung si Jesus ba umakyat sa langit, tao pa rin siya? Dala pa rin kaya niya yung kanyang human nature? Or divine nature? O iniwan niya na? Teka, babalik tayo. May nakita ba silang katawan doon sa libingan? No. The body has been glorified. Which means, Jesus will be fully God and fully man forever. Alam natin si Jesus, dahil Diyos siya, He will be forever. Pero yung human nature ba niya, dinala niya sa langit? Yes. Dinala niya po yun. Okay? He will be man forever. Of course, alam natin, Diyos siya forever, but also, He will be also man forever. At kahit ngayon, He is still man. Ngayon, nag-aaral tayo, nandun siya sa langit, dala niya yung kanyang human nature, yung kanyang glorified body. Kasi nung umakyat siya sa langit, nagkaroon ng ascension, nung kinuha siya ng Ama, nakita pa rin siya ng mga alagad, ng mga disciples niya, na umakyat yung kanyang katawan, yung kanyang glorified body. He ascended kasama ng kanyang katawan. So the Bible is clear na si Jesus ay nabuhay sa pagkamatay in the same body that He died, pero ito ay naging glorified. And then He ascended into heaven with His physical body. Acts chapter 1 verse 9. Basahin natin. Acts 1 verse 9. And after He had said these things, He was lifted up while they were looking on. And a cloud received Him out of their sight. Ibig sabihin, nakatingin. Nakatingin yung mga disciples. Ibig sabihin, nakikita yung katawan ni Jesus umaakyat. Tapos biglang kinover na siya ng clouds. Luke 24 verse 50. Luke 24:50. Tingnan natin to. And He led them out as far as Bethany, and He lifted up His hands. May hands siya. And blessed them. That was after the resurrection. Verse 51. And sabi verse 51, while He was blessing them, He parted from them and was carried up into heaven. You see? Tsaka walang sense. Walang sense na ginawa niya yon, nagkatawang tao siya, tapos nung tapos na yung mission niya, iwan niya na yung katawan niya dito, iwan niya, akit na siya doon sa langit. Hindi po pwede yun. Christ continued being man with physical body after ng kanyang ascension at na-confirm ito. Kasi, ang sabi niya, babalik siya na may katawan pa rin siya. He will return physically. Philippians chapter 3 verse 21. Sa pagbabalik ni Jesus Christ, makikita mo siya na may katawan. Ano sabi yan? Who will transform the body of our humble state? Tayo yan. Into conformity. Itutulad daw, igagaya with the body of His glory. And kaninong body yun? That's the body of Jesus Christ. By the exertion of the power that He has even to subject all things to Himself. Ibig sabihin, itutulad daw yung katawan ng mga believer sa katawan ni Kristo na glorified. Ibig sabihin, dala-dala ni Jesus yung kanyang glorified body. At makikita po natin yon. Okay? So both Jesus and all Christians will then continue living together in our bodies forever. Sa langit may katawan ka, hindi ka naman doon, spirito eh. Ire-resurrect tayo eh. At i-glorify, bibigyan tayo ng katawang panlangit na. May katawan ka pa rin. Kagaya ng katawan ni Jesus. Nakuha po ba natin? Okay? So the resurrection body cannot die. So bibigyan ka ng resurrection body. Pag ni-resurrect na, binuhay ka na muli. Halimbawa, namatay ngayon, may namatay, Christian. Pagdating ng huling mga araw at bumalik ng Panginoong Hesus sa kanyang second coming, magkakaroon ng resurrection. Actually, sa rapture, may mangyayaring ano na pala. Sa rapture, rather,
Magkakaroon ng resurrection of believers. Yung mga namatay na mga mananampalataya ay ire-resurrect sila at bibigyan sila ng resurrection body. Yung katawan na yon, hindi na mamamatay yon. Ito, tumatanda, nagugutom, nagkakasakit, nagkaka-cancer, nagkaka-diabetes, nagkakaroon ng kamatayan. Pero pag pinalitan ka na ng resurrection body, hindi na yung mamamatay. So yung uric acid mo, hindi mo na puproblemahin yun. Di ba? Yung kasukasuhan mo, hindi na yan tatanda, hindi na magkakaroon ng kulubot, hindi ka natutubuan ng lahat ng mga sakit sa katawan, sakit sa balat mo. Glorified na at wala ng kamatayan. Amen? Yun ang ibibigay sa atin ng Diyos. Yun ay pinangako ng Diyos. 1 Corinthians 15:42. 1 Corinthians 15:42, ang sabi dyan? Okay, basahin natin. So also is the resurrection of the dead. It is sown a perishable body. It is raised an imperishable body. Nung namatay, perishable. Ibig sabihin, nabubulok. Nasisira yung katawan. Pero nung binuhay, yung ipapalit ng katawan, imperishable. Amen? So hindi na tayo takot mamatay. Kasi alam natin, kung tayo man ay panahon na natin, kukunin na tayo ng Panginoon, alam natin, meron tayong buhay na walang hanggan at may resurrection body ka pa. At kung gaano ka kagwapo ngayon, mas gwapo ka pag na-resurrect ka. At kung wala nagwagwapuan sa'yo, mas gwapo ka na pag na-resurrect ka. Antayin mo na lang. Pero lahat kayo gwapo. Pero mas pagagwapuin, pagagandahin pa ng Diyos. At yung katawan natin, na resurrection body, perfect na yon. Amen? At ito ay eternal na. Okay? So, Jesus is fully God and fully man. And number 3, each nature is different. Okay? So, lilinawin lang natin to. Hindi po naghahalo ang pagiging Diyos at pagiging tao ni Kristo. Nung nagkatawang lupa siya, makikita natin yung distinction ng pagiging Diyos niya at pagiging tao niya. Okay? Hindi naghalo yun. Bagamat iisa lang si Jesus, dalawa yung kanyang nature, hindi naghalo yung pagka-Diyos niya at pagkatao niya. It doesn't mix up. Halimbawa, yung toyo, pag hinalo mo sa tubig, tapos may suka, magiging adobo yun, naghalo-halo na yun eh. Diba? Pero, subukan mo ihalo ang langis sa tubig. Hindi sila maghahalo. Kahit anong gawin mo, kahit i-shake-shake mo pa yun. Diba? Maghihiwalay at maghihiwalay, makikita mo pa rin yung langis doon sa tubig. Tama? Same thing. Yung divine nature at human nature ni Jesus, dalawang nature, pero isang tao, bagamat nasa isang tao siya, nasa isang person na si Jesus Christ, hindi dalawa si Jesus, o hindi rin naghalo yung kanyang nature. Iisa pa rin si Jesus, dalawang kanyang nature, at hindi naghahalo yun. Bakit? Tingnan natin. John 8:58. Sabi dito ni Jesus, before Abraham, I am. Sabi niya, bago pa si Abraham, I am. Nandito na ako. I have already existed. So, paano nangyari yon? Nauna si Abraham bago si Jesus, di ba? Pinanganak. Sa human nature, oo. Pero sa divine nature ni Jesus, nauna siya kay Abraham. Kasi Diyos siya eh. Pero yung human nature, oo, nauna si Abraham. Pero kaya niya nasabi na bago pa si Abraham ay nag-exist, ay nandito na ako. Because He is also divine. So kapag may tanong kayo tungkol kay Jesus, tatanungin niyo muna. Halimbawa, si Jesus ba nagutom? Tanungin mo muna, divine nature o human nature? Kung human nature, nagutom. Kung divine nature, hindi. Si Jesus ba nalungkot? Divine nature o human nature? Kung human nature, nalungkot siya. Pero nung divine, hindi. Kasi meron siyang comfort ng kanyang foreknowledge. Yung kanyang death, yung kamatayan niya. Kung Diyos siya, paano siya namatay? Namatay ba ang Diyos? Si Jesus ay Diyos, pero dahil dalawa ang nature niya, tatanungin mo ulit, human nature, yes, namatay siya. Pero yung divine nature niya, hindi. Kaya nga muli siya nabuhay eh. Nakuha po ba natin? So, hindi pwede mamatay ang Diyos. He is eternal. Pero yung namatay sa Kanya ay human nature. Okay? Ito pa, may mga nagtatanong, bakit daw, sabi sa Bible, hindi alam ni Jesus kung kailan siya babalik?
Di ba Diyos siya? Dapat alam niya yon. Tanungin mo muna, human nature o divine nature? Yung human nature, hindi niya alam. Kasi wala namang omniscience o infinite knowledge ang tao, ang human nature niya. Pero kung tatanungin mo siya, bilang Diyos, yes, alam ni Jesus yon. Pero bilang tao, hindi niya alam yon. Okay? So if you are going to ask something about Jesus, you need to answer the question, are you referring sa kanyang human nature or divine nature? Okay? So dito na tayo sa exciting part. Ano significance nito? Pastor, ba't mo tinuro sa amin yan? Nahilo kami. Okay. Bakit kailangan maintindihan po natin ito? Alam niyo po kung bakit? Ito po yung significance ng divinity at humanity ni Jesus. Kasi, this is our big idea. The humanity and divinity of Christ is necessary to complete the work of salvation. Kung hindi siya divine at hindi siya human, hindi ka ligtas. Hindi ka ligtas. Why? Kasi, kailangan niya po unang-una maging tao. Okay? He must be a true man kasi ang justice ng Diyos, okay, tandaan nyo, ang nagkasala ay tao. Now, ang kailangan na managot, hindi pwedeng Diyos. Kailangan tao. Okay? So, kailangan panagutin ng Diyos ang tao sa kasalanan niya. Kung kaya ang kailangan, meron ding human nature. At ito pa, ang magbabayad dapat walang nagawang kasalanan. Naku, kung maghahanap tayo dito, walang makakapag-volunteer na siya magbabayad ng kasalanan lahat. Kasi ang magbabayad kailangan walang nagawang kasalanan, ni isa. Pero ang maganda, dahil ang Diyos nagkaroon ng human nature, siya ay naging qualified para magbayad ng kasalanan ng tao. Kasi hindi pwedeng makasalanan din na magbabayad sa kapwa niya makasalanan. Kailangan ang magbayad yung walang kasalanan. Wala namang ibang pwedeng gumawa nun. Ang ginawa ng Diyos, siya na lang ang gumawa ng paraan. Nagkaroon siya ng human nature at binayaran niya ang kasalanan ng tao. Okay? Yung penalty ng sin ay nangangailangan ng suffering. Ang kailangan magdusa ay katawan at kaluluwa ng tao. At tao lang ang pwedeng gumawa nun. Hebrews 2 verse 14. Tao lang ang pwedeng gumawa nun. Basahin natin. Hebrews chapter 2 verse 14. Therefore, since the children share in flesh and blood, he himself likewise also partook of the same, that through death he might render powerless him who had the power of death, that is, the devil. Kinailangan ni Jesus ng human nature to die. Okay? Kaya napakahalaga po because Christ identifies with us. In short, nire-represent tayo ni Christ. Siya ang naging representative natin sa pagbabayad ng kasalanan. Paano niya tayo nire-represent? Meron siyang human nature. May katawang tao siya. At nagkatawang tao po siya, 100%. In short, Jesus had to be man so that He could identify with us. He could suffer with us. He could sympathize with our weakness. At mai-represent niya tayo at siya ang magbabayad nun para sa atin. Pero bakit kailangan din Diyos siya? The answer is, kasi hindi kakayanin ng tao lang na pasanin ang lahat ng galit at puot ng Diyos. Hindi kakayanin. Kasi yung galit na ito ay nanggagaling sa galit ng isang infinite God. Okay? Yung galit niya sa tao ay napakabigat. So, kinakailangan na meron ding divine nature. Hindi pwedeng tao lang basta ang magsasatisfy ng galit ng Diyos. Hindi kaya yon. Kita mo, ang parusa nga, walang hanggang kamatayan. Hindi kaya ng tao yon. Ang kailangan sumalo nun, kailangan walang hanggan din. So, para masalo niya ang bigat ng parusa ng galit ng Diyos, ang magliligtas sa tao, kailangan din divine. Okay? In short, Jesus had to be truly God so that He could satisfy God's wrath and secure for us true righteousness and life. At ito rin ang dahilan, kailangan mabuhay siya muli pagkatapos niya mamatay.
para talaga matapos ang trabaho. Kasi kung hindi siya nabuhay muli, hindi tapos ang work of salvation. Paano siya mabubuhay muli kung hindi siya Diyos? Kaya, let me summarize in these two statements. Basahin natin. Jesus had to be truly human in order to suffer and sympathize with us. And Jesus had to be truly God in order to satisfy and secure our salvation. So, kailangan mag-suffer siya. So, paano mangyayari yun? Kailangan meron siyang human nature. Pero kailangan din i-secure ang salvation. Kailangan niya mabuhay muli. So, meron siyang divine nature. So, let me end with this. He had to be both God and man for our salvation. For only the Holy God can set us free from the slavery of sin. Diyos lang ang makapagpapalaya po sa atin sa kasalanan natin. At kinakailangan din ng isang perfect, holy, human sacrifice para makumpleto ang atonement. Kaya, yung pagiging Diyos at tao ni Jesus, unang-una yung pagiging Diyos niya, pinakita na ang Diyos ay nagmamahal at mahabagin pa rin talaga sa kanyang mga nilikha. At pinakita naman ng kanyang pagiging tao na naiintindihan niya yung ating kahinaan. He represents us. So yung pagiging Diyos ni Jesus, pagiging tao niya, kailangan po yung dalawa na yon para makumpleto ang plan of redemption. Para matubos tayong lahat sa kasalanan. Hindi ba napaka-dakila ng Diyos natin? Na meron siyang divine at human nature? Ibig sabihin, kung ito naunawaan natin, dapat mas lumalim ang ating devotion at dapat mas lalo tayong magkaroon ng understanding sa Diyos na sinasamba natin. Ngayon, naiintindihan mo na kung sino siya. Dapat, the more na nakikilala natin kung sino siya, dapat mas the more na minamahal at pinapapurihan natin siya. Mahirap sumamba sa Diyos na hindi mo kilala. Okay, let's take time to ponder and try to comprehend lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos upang hindi tayo maging bulag sa ating pagsamba. So every time you sing songs about Jesus Christ, every time you sing about worthy is the Lamb, and every time you sing na siya ay karapat-dapat, siya ay dapat papurihan, ngayon naiintindihan mo na kung bakit. Kasi dakila ang Panginoong Jesus. Wala siyang kapantay. At mga kapatid, walang ibang nakagawa nun kundi siya lang. Siya lang. Nag-iisa lang po siya. Wala siyang kapantay.